Hi guys, welcome to the vlog. Once again, advice for today's. Minsan kasi nire-remind tayo ng ating Diyos Ama na nakakalimutan tayo sa Kanya. Kasi bakit po? Kasi sa sobra nating abala sa buhay, sa trabaho natin, sa mga busy natin sa buhay tulad ng sa trabaho, social media, sa business natin, sa pag-asikaso natin sa bahay, minsan kasi nakakalimutan na natin ang Diyos Amang buhay na nasa langit. Hindi na natin siya kakalimutan na natin siya, hindi na natin siya na tatandaan. Lagi na lang tayo abala sa mga pang-araw-araw nating buhay. Maglaan tayo kahit 1, 2, o 3 beses magdasal para sa Kanya. Halimbawa, hindi yung ihingi lang tayo, lalapit tayo sa Diyos Ama na kapag tayo gipit na at saka may maluba na tayong karamdaman, huwag ganun. Huwag naman ganun. Huwag tayong dumating sa punto na ganun na yung sitwasyon ng life natin, di ba? Saka tayo lalapit kung naghihingalo ka na, mamamatay ka na, may sobra ka ng problema sa buhay mo, nade-depress ka na, hindi pa pwede magdasal ka ngayon na, yung wala ka pang malubhang sakit o mabigat na problema. Hindi ba pwede magdasal ka pag gising mo sa umaga, pag tulog mo, o bago kumain, magpasalamat ka sa kinakain mo? Diba? Kaya nga po dapat tayo, tandaan natin, i-remind tayo lagi sa utak at sa puso natin na may Diyos Ama tayong dapat nating sa puso at sa isip at i-focus sa buhay natin. Once tayo magtatrabaho, magdasal parati tayo, nagabayan niya tayo. Once na tayo aalis, mag-cross sign tayo, nagabayan niya tayo parati. Once nakakain tayo, lagi tayo mag-pray, magpasalamat na sa biyayang binibigyan niya sa atin at pagkain. Once na busy ka at abala ka, lagi tayo magdadasal na lagi tayong ingatan sa pang-araw-araw nating buhay. Kasi po ang Diyos Ama po natin, ang siya nagpo-protection sa atin para mailayo tayo sa mga demonyo na yan. Sa mga demonyo na yan na pumapasok sa puso't isipan natin na para tayo buluhin, na para tayo mag-isip sa kapwa natin na hindi maganda. Mag-chismis ba, manira, magbuli ba, ganun. Mag-isip na hindi maganda sa ating kapwa. Kapag kasi hindi natin pinapasok ng ating Diyos Ama sa ating pagkatao, nadudumihan yung utak natin, hindi tayo napoprotection na niya. Alam nyo na, tayong mga tao, mahina tayo Mahina tayo pagdating sa mga ganyang bagay na konting udyok, konting sulsol, konting akit, bigay na agad. Kasi nga wala kayong Diyos sa inyong pagkatao Pero kung mayroon kayong Diyos sa inyong pagkatao, nagko-commit kayo sa Kanya, yung mga kasalanan na gagawin natin, maiwasan po natin yan.